Ito, actually matagal na to, parang last week pa yata to eh. Pero ano kasi, nag-trending to dahil ano to eh, matindi yung aking naging ano rito. Ito ba yun? Okay, ito. Nag-trending to nung mga nakaraang panahon. Happy birthday na lang kay Kuya Henry. Flight ko po from California to Bacolod po that time. Okay. Naku, ingat. Ingat po kayo sa biyahe, Ate May Noble. Uuwi ka pala, magbabakasyon. Ayan welcome back sa Pilipinas. Tolits, Talag. Ayan, andyan pa rin si Ate Jonah. So, ito po yung video from Kuya Yulen na nag-trending nung nakaraan dahil nga po ako talaga malakas din po salpik ko at malakas toyo ko. Black sheep po ako ng pamilya, walang iya po ako sa nanay tatay ko. Ano talaga ako problem child talaga ako nung nung kabataan ko. Kaya po hindi ko maiwasan minsan na bumalik sa ganong katarantaduhan. Dati kahit mga yung mga barangay tanod, konsehal, mga PNP, pinagmumura ko dati. Wala akong takot, wala akong sinisino kasi medyo medyo na-spoiled kasi ako sa lolo't lola ko, sa nanay ko. Kaya naging ko, yung talagang masama talaga ugali ko dati. Kung ako makikilala nyo dati, sabihin nyo, ay ikaw pala yun. Hindi pala iyan ang hindi pala hindi ka pala ganyan talaga, makmak, nagbago ka lang pala. Kaya po may tililing po talaga ako. Sa madaling salita. Malakas po talaga toyo ko. Kaya kapag may mga nakakasalamuha po ako na ganitong tao katulad nito, hindi ko po maiwasan na magpaligo po. Kasi alam niyo yung kanta ni Skastakli, yung kalimutan ka. 'Di ba merong yan, ano ba yung tila ba nakalimutan ng paliguan ka, 'di ba? Merong ganung kanta 'yon. Parang ganun po yung ginawa ko dito, pinaliguan ko po itong si Boji. At talagang lumabas po yung tililing ko dito eh. Paano at bakit po kayo nagbago? Nagkaanak po ako. Nakabuntis ako, nagkaanak ako. Yun na, doon ako nagbagong buhay. Walang iya talaga ako dati, Kuya Tommy. Ilang beses ako nakulong. Umabot na nga sa punto, ayaw na ako piyansa ng nanay ko kasi busit na sa akin nanay ko umulan ng kabobohan, sinalo lahat. Oo nga, yun. Eto, pasintabi na lang po sa mga ayaw po makarinig ng mga mura. Pero ito po talaga, satisfying naman. Para alam nyo, habang pinapanood ko nga to paulit-ulit, parang nasatisfy ako na nakamura ako ng ganitong tao Bro. Ano po ba pangalan nyo para ma-address ko po kayo? Ano po pangalan nyo? Boji. Just call me Boji. Boji. Oy, putang ina ka, Boji ha. Putang ina mo. Anong gatekeeper ang sinasabi mong gatekeeper ako? Putang ina mo, di mo ba alam na channel ko noon? Takbuhan ng lahat ng mga vlogger, ng mga aspiring vlogger. Takbuhan ng mga OFW na gustong magkaroon ng extra income. Putang ina ka, ano sinasabi mong gatekeeper ako? Pasensya na. Kuya Yulan, kasi ako naman. Ako, hindi ko na rin, kahit katulad nito hindi ko alam na nandyan si Arte Coco. Kasi ko, nakapokus ako dito sa hayop na to Sabi ko, anuhin ko tong na ito, Boji na to. Kahit nga si Kuya Henry umakyat dyan, hindi ko napansin Kasi nakuha talaga ni Boji yung inis ko dyan. Shoutout kay Arte Coco nung kasing live ni Ear Vlog, doon ko siya nakita.
Ano to, kumbaga itong live na ito, ang katatapos ko lang pala mag-live nung time na yon. Tapos, syempre, 'di ba, pag ikaw nasa ano ka, yung news feed ng YouTube, lumalabas yung mga naka-live, yung mga kung saan ka nakapollow, nandoon yung live ni Kuya Yulen. Di syempre pumunta ako para mag-like lang. Hindi na ako manonood. Magla-like lang ako kasi nga magsasara na ako ng computer. Ngayon, pag sakto naman, pag click kong ganon, narinig ko yan si Macmac Pablo, gatekeeper yan. Inano ko. Kumbaga parang nirewind ko yung live. Tinignan ko, hinanap ko kung ano yung sinasabi nitong Boji. Tapos, narinig ko nga, gatekeeper daw ako. Kasi ang intindi ko nga po kasi sa gatekeeper, yung katulad nun, panahon ni Kulaong, hindi mo pwedeng i-vlog si Kulaong. Kami lang ang may karapatang mag-vlog kay Kulaong. Yun ang parang intindi ko sa gatekeeper na sinasabi nitong Boji. Hindi ko alam na nito ko na lang na-realize, hindi po gatekeeper ang tamang word. Kaya sabi ko talaga, Diyos ko, napakabobo pala talaga nitong si Boji. Kaya po ito'y akin pong tinapik ngayon. Hindi po gatekeeper ang tamang word doon sa gustong sabihin nitong si Boji. Kasi po, ito pong sinasabi ni Boji, enabler. Yun ang tamang word, hindi gatekeeper. Kaya sabi ko, dapat i-vlog ko to, nakakalimutan ko dapat i-re-upload ko Yung word pala na tama doon sa gustong sabihin nitong Boji na to is enabler. Hindi gatekeeper. Kasi ang gatekeeper, teka lang, hindi nyo pwede i-vlog si Kulaong. Ako lang ang magbablog niyan. Ganon ang gatekeeper. Hindi. Ako nga, ang dami ko nga natulungan na mga vlogger noon. Alam nyo, ang mga vlogger na tinulungan ko noon, napakarami. Yung iba, ang lalaki na ng channel ngayon. Yung iba nakakaalala, yung iba hindi. Pero okay lang. Kasi nakatulong tayo dun sa mga vlogger na yun. Yung dati, mga pumupunta dito sa akin, gabi-gabi para makipagdikitan, para magpa-subscribe. Pinopromote ko mga channel ng mga small YouTuber, yung mga channel na nagsimula from the scratch. Talaga, yung from the scratch talaga. Yung as in, 0 subscriber. Pero napamonetize natin. Yung iba nakakaalala, mga kaibigan ko nga ngayon saka kumpare ko pa nga Yung iba, ewan ko kung naging busy na o hindi na ako nakikilala. Pero katulad niyan, sa aming circle, sa 14 vloggers, lahat kaibigan ko pa din, lahat nakakakontakan ko pa din, lahat nakakausap ko pa din. Lahat kasundo ko. Kasi nga hindi po ako naging madamot noon. Kaya nga, naiisip ko, nung after nun, na umakyat ako dun kay Kuya Yulen, tapos nakahiga kami ni Joy, nagkukwentuhan kami dito, ilang beses pinapaulit-ulit ni Joy. Naiisip ko talaga, gatekeeper. Paano ako naging gatekeeper? Never ako naging gatekeeper. Dahil nga ako po ang isa sa mga malalakas na channel noon. Kapag nag-live ako pag nag-live ako 5,000 viewers, magpapasubscribe ako na isang channel. Sabi ko sa inyo, 1, 2, 3 araw. Hindi aabutin ng isang buwan yan o baka nga isang linggo lang Monetize yung channel. Sa dami ng aming mga manonood. Kasi pandemya noon. Hindi busy ang mga tao, nasa bahay lang. Gusto nilang makakita ng ng mga update kay Kulaong. Lalong lumakas live ko nung nakulong si Kulaong kasi
nung nakakulong si Kulaong, sila ang hanap sila ng hanap sa mga video ni Kulaong. Kapag ako nag-live talaga noon. Tapos si Kulaong umaakyat pa sa live ko. Kaya ang ginawa ni Kulaong, dun sa channel niya umaakyat. Kasi sa channel ko, napupunta yung revenue, mga pakulay. Kasi pag umakyat sa akin si Kulaong noon, ang dami magpapakulay eh. Oh. Enabler, yung tamang word na dapat na ginamit dito ni Boji sa akin. Kaya pasensya ka na Boji, pero yung kabobohan mo kasi dito lutang na lutang eh. Kaya tinapik ko rin ngayon. At mayroon pong mga nag-request. May mga nag-request po ngayon. Okay. Fritz Willan, dyan ang gusto ko malutong. Yun nga, ang lutong dyan. Darsky Magic, ayan. Boss Worth. Anong Boss Worth? Parehas pala tayo, boss. Umuulan ng kabubuan, sinalo lahat. Ayun. Ako, nagbago na din ako kasi loko ako noon. Kaya ngayon, mas loko na ako ngayon. At least nagbago ako. At least mas loko-loko ka na. Kuya Henry. Salamat nga pala din kay Yulen kasi syempre sa ibang channel yun. Putya, baka sabihin, "Uy Mac, wag kang magmura dito. Wag mong gawin 'yan. Channel ko 'to." 'Di ba? Na na rin kasi ko na dala ako sa kabobohan nitong si Boji. Ayan, Tol BBS Vlog. Boss Mac, pa-shoutout po. 10th wedding anniversary po namin. Brian Salak and Rachel Salak po, boss. Ayun, happy wedding anniversary sa inyo. Magmahalan kayo hanggang gusto nyo, hanggang kayong dalawa na lang ang tao sa mundo. Wala kaming pake, magmahalan kayo. Brian Salak and Rachel Salak. Ayan. Shoutout po at sana marami pa kayong maging wedding anniversary na pagsasamahan. Huwag kayong mag-aaway. Di baling mapagod lang, pero huwag susuko. At ako'y naniniwala sa tunay na pag-ibig. Kaya kayo po magmahalang kayo hanggang gusto nyo. Ganyan ako kakonsentidor. Magmahalang kayo hanggang gusto nyo. Ate May Castro, Mac, pa-check sa PSA. Baka may... Nako, hindi. Wala. Buhay pa naman. Buhay pa po. Nasa casino nga eh. Okay, ako si Coco. Grabe inis namin dyan eh. Di umubra yan kay Henry at kay Arte Coco. Si Sir Yulen, tuwan-tuwa sa'yo, Kuya Mac, kasi naligo sa mura si Basag Boji eh. Yun nga. Ate Ira, naku, umabot ka pa. Nice cup, Mac. Ganda ng kulay. Ate Ira, kasi wala na ako minsan maisip na masuot. Parang nagsasawa na ako sa mga cup ko. Kaya nga po mamimigay na ako ng cup ngayon. Sa mga lucky viewers po natin, mamimigay po ako ng cup. Kasi katulad nito, meron po akong cup dito, hindi ko na ginagamit. Pamimigay ko po ito. Okay, Ate May Castro, gatekeeper Mac, parang bouncer sa club o kaya security sa bahay ng mga VIP. Yan, pagkakaalam ko. Parang no invitation, no entry. Parang gwardiya. Ate Corazon Duyugan, yes, agree. Narinig ko sa ibang vlogger, nagpapasalamat sa iyo, Sir Mac. Ganun po kasi ko dati, wala po talaga akong pinipili na i-promote. Lahat po pinopromote ko. Ate Odette Savage, gatekeeper means madamot sa info. Maninira na lang, mali pa. Ayan, Ate Ira, due to insistent public demand, kaya na itapi. Big Mama, buti nga tinapik mo para ayaw mo nga kasi nga walang patol nonsense pero sarap kasi itapik ang bobo Ang layo na nung akin palang eto teka eto yung ko kay Bungo. Tol, Bungo, nako, nakalimutan ko na. Happy birthday sa'yo ha. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Support lang ako sa iyo, Tol Bungo, at salamat din sa mga pagtanggap at pagsuporta mo rin sa akin. Salamat, Tol Bungo. Ingat ka palagi, Muhammad Chup. At bilhin mo lahat ng gusto mong bilhin. Birthday mo eh.
Hindi, nalobat yung mic ko pala. Hindi ko na-charge kaya nawala yung audio. Ayun. Yun yung pagbati natin kay Tol Bungo. Ayan. Ilang minuto bang nakamute? Walang audio, parang pipe. Ayan, dae na naman sinabi siya lang nakakadinig. O, yun nga, oh. Okay, yung sinasabi ko dito, yung alam ko na yan, Mac, di kami mawawalan. Ang tanong, magkakaroon ba kami? At least hindi kayo mawawalan. Diba? Huwag makihabilo sa mga marites. Ay, hindi ka in kapag hindi ka nakihabilo sa mga marites. Wala pong kwenta yun. Magiging wala kang kwentang tao nun. Ang in po ngayon, makimarites ka. Kaya ito, puntahan pa natin itong video na to. Ako naman talaga napapadaan ako dito, nakasubscribe ako sa'yo, nakita ko yung nakalive ka. Kaya nag-click ako, nag-like lang ako. Nakalalik ko yung pangalan ko, putang inang to. Kilala mo ba ako, hayop ka? Kilala kita, bro. Ikaw ang tanong. It's your turn. Bahala ka na dyan. Bahala ka na dyan. Bahala ka na dyan. Hindi ka ba Ang ikaw mo, bobo ka, wala kang alam eh. Ikaw ang tanong ko. Bobo nga nga ka lang, wala kang alam. Ikaw. Hindi mo alam na nahuli si Kulaong ng NBI. Hindi mo ba alam yung host dito, yun ang nagpahuli sa NBI? Kay Kulaong, hindi mo alam. Ito. Iyan. Ang nagpahuli, bro. Oh, hindi mo alam. Ikaw Ay, ba lang, putang ina. Hindi pala kita dapat talaga. Kita nyo tuwan-tuwa si Yulin. Tapos hindi alam niya, hindi alam nitong tukmol na Boji na si Yulin ang nagpahuli kay Kulaong. Teka, tignan natin kung makita natin. Okay, teka. Hanapin natin yung video. Andito yan eh. Kinukumpronta ni Yulen si Kulaong. Teka, parang Teka, tignan natin sa YouTube kung lalabas. Saan kaya yun? Andito yun eh. Meron ako nakita dito pero hindi kasi natin alam kung baka mamaya Teka. Siguro ito na lang. Ito, parang hindi ito napanood ni Boji. Parang nangyari kay Boji. Ito. Nakita niya siguro si Kulaong namimigay ng pagkain sa EDSA, namimigay ng bigas. Yun lang. Nakita niya siguro nagbablog ako ng Kulaong, nagbablog ako kay Kulaong noon. Yun lang siguro yung nakita niya. Pero hindi niya na siguro napanood yung mga sumunod na pangyayari. Kasi nga katulad nun, wala siyang idea na yung kinakausap niyang si Yulen ang nakapagpakulong kay Kulaong. Hindi niya nga siguro alam na magkalabang kami ni Yulen noon. Di ba? Wala siyang idea.
Oh. Kaya ito, nung nangyari na yung harapan namin na yon ni Boji, na-realize ko ay wala tong alam. Kasi ito yung pinaka-iconic, ano ba yun? Unforgettable moment nung panahon na yun. Etong video ni Yulen at ni Kulaong na biruin mo, nasa NBI to Oh, panoorin po natin. It is a privilege to me. Yun lang po ang masasabi. Why are you so hard? I am a Marcos. My name is Marcos. I am a Marcos. Then if you have a problem for me being Marcos, then go to my mother. My mother is still alive. She is the one who gave me the election. In Cagayan. Yes, you can go there. No question about being Marcos. I'm a Marcos. No. Remedios. Antonio. Yes, that is. Let me remind you of your rights. You have been apprised by the agents during the course of the arrest, and you are assisted by your counsel. Malakas yung yung background music, pero ito po yung nun eh. Meron ba dito? Yan yung harapan nila ni Yulen at ni Yulen at Kulaong, at si si Kulaong nga po dito ay nagyayabang pa, akala mo pa kung sino. Lagi namang ganun si Kulaong na mayabang, palaban, pero wala din. 'Di ba? Kita nyo, yabang-yabang niya kay kaya makagago, pero nung nasa press con sabi niya, ako unang nagsampa, pero ako unang nawaran. Kaya nito si Boji, hindi niya na siguro to naabutan. Kumbaga parang nag-trending si Kulaong, nanood siya, nakita niya Mac Pablo nagbablog ng Kulaong, tapos umalis na siya. Wala na siyang follow up doon ng panonood. Kumbaga nasanay kasi to may follow up eh. Pero dito sa panonood hindi nag-follow up. Kaya yan yung problema dito kay Boji. Nagmukha siyang engot dito. Doon ko na na-realize, sabi ko, ano to? Hindi to karapat-dapat na pag-aksayahan ng panahon ko. Kasi nga, wala palang alam. Entertainment, putang ina ka, hindi ka alam. Ikaw ang bro. Ayun. Wala, ako pa yung parang inaano niya dito eh. Ano ba to? Pero alam mo, Ate Marbs, Okay, Marbs. Katalinuhan dahil hindi ka matalino. Ayan, ito yung isang part pa. Paano nga sinusukat yan? Paano namin sinusukat yan? Hindi. Itatanong ko muna. Ayan ipinipilit niya itong naratibo niya, yung patungkol sa pagiging matalino. Ayan. Itinatanong ko lang. Ang sumusukat lang ng katalinuhan ay yung mga matatalino. Pero ang dapat mong sukatin yung kabobohan mo. Paano nga? Kasi sa amin dito bro, itinatransmute namin yung talino sa bank account. Hindi kuya. Pag yung Doon daw sa lugar nila, nasa Amerika nga yata to, tinatranslate daw yung katalinuhan sa kung magkano ang laman ng bank account. Pero dito, ang ipapakita niyang bank account, screenshot. pag yung ang bank account mo, hindi doon sa talino mo, you cannot transmute it to reality, then you cannot do it. Kasi nga bobo ka. Yun ang tinitignan mo eh. Kaya nga bro. Ayan etong pinapakita niya na bank account o bank statement, screenshot, or ito ay litrato na dinownload niya, nakita niya sa ibang tao o ibang post, dinownload niya at inaangkin niyang kanya. Pero ito nga yung punto ko diyan, kahit na totoo pa yan. Biri mo minumura-mura lang kita.
Kahit sino ka pa. Minura ka lang ni Makmak Pablo. Wala kang bawi. Budget, wait. Ano, biruin mo ang kanyang pinapakitang pera dito. $3 million. $188,000. Imagine niyo kung gaano kalaking pera yan. Ako kung may pera akong ganyan, hindi ako magpapamura sa isang Makmak Pablo. Hindi ako pupunta sa mga live ng mga vlogger at hindi ako mag-aaksaya na mag-aksaya ng oras sa mga live kung meron na akong 3 milyon. Bakit? Putangin, mas gagawin ko na lang yung oras ko, i-google ko na lang yung oras ko sa mas kapaki-pakinabang na bagay. Uubusin ko oras ko sa kapaki-pakinabang na mga gawain. Kung paano ko pa mapapalago lalo ang pera ko. Bakit etong taon to may 3 milyon na sa bank account? Nag-aaksaya pa ng oras sa YouTube? Tangina. Kaya bobo ka. Bobo ka, Boji. Budget, wait lang. Budget, wait lang. Sabi na bank account ko, Walang kwenta yan. Walang kwenta yan. Kahit ipakita mo yan sa akin, yung argumento mo, walang kwenta. Nagtatanong lang naman ako. Budget, brother Budget. Wait lang, Panlaban mo, bank account. Hindi. Tingnan mo, ang bobo mo. Hindi, bro. Hindi tatanong ka naman. Pasalamat ka. Ay, natawa din siya eh. Putangin na, ang usapan pulaong. Gatekeeper ako. Papakitaan mo ako ng bank account? Putangin na, yan pa pinag-uusapan natin? Saka buti sana kung pinakita niya, kunwari, meron siyang application ng kanyang bangko. O, tapos inopen niya. Pinasok niya yung password, inopen niya. Tapos lumabas doon. Pangalan niya. O, tapos nandun yung kanyang pera. O, yun. Ganun sana. Pero eto, nung kinausap ako, chinat ako ni Bungo, kasi wala sa akin to eh. Wala akong paki talaga dyan sa pinapakita niya na yan. Kaya nga, talagang sinabi ko sa kanya dito, tingin ko, hindi niya makakalimutan. Basta, andito ka sa channel ni Yule. Bro. Sa sobrang talino ninyo, yung kinakasuhan ninyo nakalabas. O, kita nyo, yung sobrang talino daw, yung kinakasuhan, nakalabas. Kasi nga, hindi naman lahat ng non-bailable case ay pag sinabing non-bailable, walang piyansa. Talagang walang piyansa. Dahil meron pa rin mga technicalities na nangyayari. Katulad nun, kunwari, hindi umattend ang nag-aakusa. Mahina ang ebidensya. Doon, nagkakaroon ng pagkakataon na makasilip ang lawyer ng depensa na magpiyansa o mag-request ng request to bail, motion to bail. Pero hindi ibig sabihin nun, tapos na yung kaso. Pinasuhan ko ba si Kulaon? Sabi ninyo, right? Sabi ni Kuya. Di ba sabi mo siya? O bakit Magkano yan? nakalabas kasi nakapagpiyansa? Magkano ang nagastos? Katalinuhan dahil hindi ka Nako. Kaya eto si Boji gagawin ito, iikot na lang to ng iikot sa tumaas yung iikot na lang ng iikot to sa mga channel na mga anti at pro Kulaong para ipaglaban yung kanyang naratibo. Pero ang makikita lang natin kabobohan. yung pagtingin ng tao sa'yo dahil pinakita mo yung bank accounts mo. Allegedly bank accounts mo, laman ng bank accounts mo. Ikaw ang katibayan na hindi lahat na nag-abroad at hindi lahat na maraming pera matalino. Tawa siya, di ba? Para kasi Kulaong, larawan ng kawalang iyan ng Pilipinas. Ikaw naman, larawan ng kabobohan. Ikaw nga bro,
pero ano, napasaya mo ko, Kuya Boji. Pasensya ka na. Napasaya mo. Sir Yulen, napasaya mo ko, Kuya Boji. Ay, babae pala si Ate Coco, no? Babae pala siya. Ngayon ko lang nalaman. Sorry. Di ko kasi ano na ako eh. Gusto ko nang bumaba dito nung time na yun eh. Sige lang, Nonsense. Hindi ako pang ganito. Mahina makagets to. Tumaas. Ayun. Kita nyo si Yulin, halos mahiga na katatawa. Ang sarap ng tawa ni Yulin dyan. Ano? Okay, Darcy Magic dito sa Amerika, ang sukatan ng talino ay kung mahusay kang dumiskarte sa buhay. Hindi bank account. Dahil dito sa Amerika, palakihan ng utang. Okay. Si Kuya Henry, wow, driver ka din naman, nagaya ko dati. Big Mama, yan ang gusto ko na, di pala lahat na nag-a-abroad matalino. Kuya Henry, sabi nga niya, 4 years na daw siya nakasubaybay kay Kulaong, kaya binasag namin eh. Big Mama, di niya kasi alam kung ano dahilan kung bakit pinakulong ni Sir Yulen. Ang alam niya, for the clout lang, kaya ganyan si Sir Yulen. Okay. Jason Permin, ayan, shout out and forgivable to some. Palike po tayo, sabi ni Ate Ira. Yabang kasi yung Boji. Yun nga eh. Pero wala, kahit anong pakita niya, kahit nga pakita pa niya, may Rolls Royce siya, meron siyang Ferrari, mansion bahay niya. Pero yung utak ko, hindi niya mapapantayan. Big Mama, oo, di kanya makalimutan kasi sa bawat akit niya sa ibang LS, lagi kanya binabanggit. Talaga ba? Sabi ni tama sabi ni Bungo. Si Bungo nagsabi sa akin, sa LS yata ni Yama daw ba yan? Unang nag-ano. Kita niyo si Kuya Henry, di ko na napansin na nandiyan nung time na yun. Bumaba na ako nung diretso nun. Sinabi lang sa akin ni Joy eh. Babae nga pala, Kuya Henry. Ayan. Shoutout na lang kay Arte Coco, na hindi ko na din siya nakausap noon. Ate Jonah nandyan pa rin. So, yun po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking live na ito. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo. Momo Chup Chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Ano yan? Sino si Boji? Di ko kilala, Boss Mac. Hindi ko rin nga po siya kilala, pero nakabalitaktakan ko doon sa sa channel ni Yulen, ni Kuya Yulen. Kaya nga umakyat ako kasi sasamahan kita. hindi kita naamoy na nandun. Oo, inaantay kasi niya si Marbs eh. Kaya umakyat. Kaya naman pala umakyat eh. Kala ko ako talaga. Ate Flora Belehilio, hello po. Ayan, Tommy Fishing, $3M daw. Maniwala ako dyan. No, wala, hindi totoo yan. Diyos ko, kapag ikaw may $3 million ka, balitaktakan ka pa ba sa YouTube? Wala na. Iba na mindset mo niyan pag may $3 milyong ka. Times 61 pesos, 183 million? May 183 million pesos ka tapos makikipagbalitaktakan ka sa isang Mac Pablo? Putang. Kaya yan, walang pera yan. Umaasta lang yan na mayroong dating o mayroong bitaw pero walang bitaw. Invite ni Boss Henry si Ate Marv sa live mo, Boss Mac, para kantahan tayo. Yun nga. Nanong ni Kuya Henry. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo. Momo Chup Chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first.